Walking with it. Hi everyone! Good evening, I'm back. This is your Mama Sam para dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, sa awa ng Diyos, eto fresh overload pa rin. Charot. So yon, ang dami namin ginawa today. Pero kung iisipin mo ang bilis ng araw, parang kailan lang ay Monday, ngayon ay Thursday na. And then, panalo naman yung week ko ngayon. So, bukas, isang klase na lang. And then, weekend na. So, yon, bakasyon na naman. Ngayong buwan na to, wala kaming holiday. Pero sa isang buwan, ayun, madami. Medyo may enjoy natin ang July. Pero ngayong June, hindi natin siya may enjoy kasi nga, wala nga masyadong bakasyon. Yung mga Saturday, Sunday lang. Ayoko naman mag-duty dun sa may temple. So, siguro mag-duty ako for the next time, but not for this time. Ganon. And then, kanina, syempre marami akong ginawa sa school, pero kung iisipin mo, ay nako, ang bilis lang ng oras. Pag nasa trabaho ka talaga, ang bilis ng oras. Yung alam mo yun, yung parang hindi mo namamalayan, hala, magla-lunch na pala. Yung alam mo yung kararating mo lang ng school, tapos parang tuloy-tuloy lang yung gawa mo, tapos maya-maya, ayun, lunch na. Alam nyo, ang maganda sa pagiging teacher, hindi ka naman yung 8 oras lang yung trabaho ka ng trabaho. May mga free time ka din. Halimbawa, katulad ng may klase ka sa unang class, tapos mamaya wala, tapos susunod na third period, ayun, meron. Mga ganon. Basta lagi kang may break na 1 hour. But, kanina, ang klase ko tuloy-tuloy. Sa umaga, tuloy-tuloy siya. Tapos, pagdating ng lunch, tapos balik ka na naman 12:30 to 1:30, then 1:30 to 2:30. Tapos hanggang 2:30, ayun, free time mo na. Nung kinahapunan hanggang sa, hintayin mo na lang mag-uwi ang lahat. But, medyo naiinip lang ako kasi, parang pag yung ganon kahaba yung oras na hinihintay mo. Kasi 2:30, pero pwede ka pang umuwi ay 4:30. So, kamusta naman? Pero, wala ka nang ginagawa, no? So, pwede ka nang mag-edit-edit, pwede ka nang gumawa ng mga iba pang eksena, pero hindi ka pwedeng umuwi. So, yan. Hintayin mo kasi yung 4:30. Actually, 4 o'clock pwede ka na umuwi. Natatapos yung mga bata ng 3:30, pauuwiin namin sila. Tapos yon, pagka 4 o'clock wala ng bata masyado, pwede ka nang lumarga. But, syempre, minsan may hiya ka kasi yung ibang teacher talaga, 5:30 talaga sila sa school. So, hanggang 5, ganon. But ako, hanggang 4, pwede na ako umuwi. 4:30, ganon. So, yun. So, na-enjoy ko naman. Tapos ngayon, ang dinner namin, masarap. Yung parang hito na yung parang siyang pinirito na ginisa siya sa chili paste na may manamis-namis na maang-ang-anghang. Basta ang sarap ng luto. Tapos, hindi malansa yung isda. Alam mo, favorite na isda ko ngayon, yung siya, hindi siya buong gano'n na hito. Yon, kinat na. Tapos, ang sarap ng lasa, sobra, panalo. Hindi mo mararamdaman yung lansa, hindi mo mararamdaman yung mararamdaman mo yung tamis nung luto. Manamis-namis na maang-ang-anghang. Ayun talaga yung hinahabol ko doon sa kinakain ko. Tapos pag kinagat mo yung fish, malutong-lutong siya kasi talagang yung pagkaprito niya, yung crispy. So, yon. Kaya, sabi ko, panalo talaga to. Tapos, alam mo yun, yung sarsa niya, dumikit na dun sa laman ng isda. Ganong kabongga. Kaya, sabi ko, sarap ng dinner namin. Ayan nga, and dami ko na naman nakakain, kaya nakakaloka. So, ang pag-uusapan natin today, syempre, eto nga, di ba, naglabas na nga sila ng announcement para sa Miss Grand 2024, Miss Grand Philippines 2024. Sa Miss Grand, ang corona dyan 3, Universal Woman, tapos meron silang Miss Grand at saka multinational. So, yung 3 koronang yon. Kung iisipin mo, ang bongga ng Miss Grand, no? Kasi, syempre, kung gusto mo sumali sa Miss Universal Woman, join ka na. Actually, pwede ditong join si Miss Tagigi. Kasi, di ba sa Universal Woman, no age limit. Ako, para sa akin, etong si Christy McGarry, alam kong hindi siya sasali sa Miss Grand, pero pwede talaga siya sa Universal Woman. Kasi,
yung galing niya sa comm skills, yung beauty na meron siya. Parang feeling ko kapag ipinanalo to si Christy McCary dito sa Universal Woman, back to back to, promise. Alam mo yun, yung back to back yung pwede nilang makuha na corona ng Pilipinas. Kasi sa sobrang galing din talaga ni Christy McCary sa ipinakita niya sa Miss Universe noong Coronation Night, sabi ko nga, panalo din naman ng eksena. But, tignan natin kung join siya. Marami nagtatanong sa akin kung ito daw si Victoria Velasquez Vincent, kung sasali daw ba sa Miss Grand Philippines. Sabi ko naman, parang hindi ko nakikita si Victoria Velasquez na mag-Miss Grand. Parang feeling ko hindi niya type, ang gusto niya universe. Ganon. So, parang hindi pang Miss Grand yung quality na meron siya, pang universe pa. Ganon, pwede talaga. Pero sa Miss Grand, parang I think kahit nga sa Binibining Pilipinas, hindi ko siya nakikita na parang sasali sa Binibining Pilipinas. But malay naman natin, di ba? Gusto niya rin pala maging Miss Universal Woman. So, yan. So, good luck. Good luck kay Victoria. Kung sasali uli siya sa Miss Universe Philippines or hindi na, or sa Miss New Zealand. So, malay nyo in the future, di ba? Medyo nakakalungkot lang kasi yung kay Victoria kasi alam natin na sobrang galing din talaga ni Victoria nung last pageant niya sa Miss Universe Philippines. To be honest, kung ikukumpara ko yung laban niya nung last time, nung 2021, mas humanga ako sa laban niya etong taon na to. Tapos nagtaka ako, hindi siya nakapasok sa semifinals. Mas bongga nga yung eksena ni Victoria Velasquez Vincent. Kaya sabi ko, pag lumabas siya sa susunod na taon, ano na yung magiging eksena niya? Unexpected, no, kung iisipin mo. Kasi parang ang pwede niyang puntahan talaga na ranking is a first runner-up o kaya top 5. Pwede pa. Pwede nga din siya mag-third runner-up uli. Pero estimate natin noon talagang itong Victoria Velasquez Vincent sa mga ipinakita niya, first runner-up ang pwede talaga nitong kahinatnan or title, di ba? Kaya lang, ewan ko bakit biglang nagbago yung ihip ng hangin. Medyo nakakaloka. Anyway, good luck kay Victoria kung sasali siya sa Miss New Zealand or sa Miss Grand kung gusto niya. Depende sa kanya yon, di ba? At ito pa ang sumunod na chika. Sabing ganon, mas maganda daw na sumali ay si CJ Apiasa o kaya si Anita Rose Gomez. Ako, to be honest, kung sa kanilang dalawa, mas gusto ko si CJ Apiasa kasi medyo matangkad, tapos maganda ang build ng katawan. Yung kay Anita Rose Gomez kasi, parang feeling ko, yes, ang sexy nga, ang liit ng bewang, pero yung height, parang medyo mas kabog yung height ni CJ Apiasa. Tapos yung body, parang mas gusto ko yung body ni CJ Apiasa kumpara dito kay Anita Rose Gomez. Kasi si Anita Rose Gomez medyo petit, kaya parang feeling ko may hirapan siya. So, I go for CJ Apiasa. Oo. But eto, what if daw ko sumali daw si si Michelle Arceo. Mas gusto ko si Michelle Arceo kasi beauty, ando doon. Tapos, alam mo yun, yung kabugera din. Sabi ko nga sayang, no? Sana si Michelle Arceo na lang yung pinadala natin sa Miss Grand. But, mas gusto ko din sumali si Aliana Aduana. So, yun nga. Sabi nila, what if pag sumali si Aliana Aduana, tapos nakasabay niya si Michelle Arceo, pagkatapos nakasabay niya si CJ Apiasa, sino ang pipiliin mo? To be honest ako parang I go for Liana Aduana kasi yung kaseksihan ni Aliana talaga naman, oh my God, kakaiba din talaga at kabugera din ang Liana Aduana. At yung beauty na meron siya, oh my gosh, hindi mo talaga tatanggihan. Kumbaga parang kakabog at kakabog talaga to. I think Diyos ko, yung pasarela na lang nito, sa yung mga eksena nito, Diyos ko, talagang pack na pack. Actually kasi sa Miss Grand, medyo may pagka-sexy kasi yung mga girls dyan So, sexy naman si Liana Aduana, talagang ang kinis din ng balat at yung beauty na meron siya, plus yung performance, plus matalino, magaling kumuda, ang perfect niya dito. So, alam mo yon na parang ang makikita ko kay Liana Aduana, ay nako, ito na yung hinahanap ni Mr. Nawat. Tapos mag-i-emote ng bonggang-bongga, ay nako, winner na to. So, yon. Kasi iba kasi talaga yung caliber na meron ito si Liana Aduana. Kumbaga, parang ang perfect niya for the Miss Grand din. Oo, kasi yung kaseksihan niya, yung kung paano siya kumabog, kung paano siya umeksena, ay Diyos ko, plus yung styling niya, ay nako, winner na to. Kaya nga sabi ko, ay nako, pag ito ang nanalo dito,
matutuwa si Mr. Nawat kasi sobrang kabog. Kasi sa totoo lang, ang laban kasi ni Liana Aduana ayun din pinaghahandaan niya rin talaga ng bonggang-bongga. At masasabi mo may ibubuga talaga. Kaya sabi ko, ay nako, sana wag naman silang magsabay-sabay. Kasi pag nagsabay-sabay sila, medyo mahihilo na ako. But Aliana Aduana versus Michelle Arceo, nako, matindi ang labanan siguro pag nagsama tong dalawang to at nagtapat tong dalawang to. Then, plus, dagdagan mo pa si Jay Apiasa. Diyos ko, maloloka na ang lahat. Plus, dagdagan mo pa ng isa pang kandidata. Ay, nako, si Anita Rose. Diyos ko, good luck sa kanila, di ba? So, basta ako, siguro kung magsasabay-sabay sila, kung hindi ko pipiliin si Michelle Arceo o kaya si si Aliana Aduana na. Kung sa kanilang lahat kung magsasabay. But ikaw ba guys, tingin mo, kung halimbawa nagsabay sumali sa Miss Grand, etong si Michelle Arceo, and then si Aliana Aduana, si Jay Apiasa, at saka si Anita Rose, sino ang pipiliin mo sa kanila para ilaban natin sa Miss Grand ngayong taon na to? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa ating mga chika. So always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating kabugan na chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.